Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Muli po ay nandito na naman po kami para ihatid sa inyo ang pinaka-latest na mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Paunawa lamang po mga kababayan, ang content na ito po ay hindi lamang po ito simpleng pagbabalita. Kumuha din tayo ng mga punto at mga argumento na makakatulong para lalo pa nating maintindihan itong kabuuan ng ating mga ibinabalita. Wala po tayong pinapanigan at mas lalong wala tayong pinakikialaman. Basta malaya po ang kahit sino, ang bawat isa na i-express yung kanilang mga opinyon hinggil po sa mga nangyayari sa ating panahon. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong pagsubaybay. Alam nyo ba na kahapon po ay nag-issue ng isang religious fatwa ang isa sa pinakamatataas na religious leader ng Iran na si Grand Ayatollah Nasser Makarem. Laban po yan kay Pangulong Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. One of Iran's most senior Shia clerics has issued a fatwa or religious decree against US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ano ba yung fatwa? Para po sa hindi nakakaalam, pag sinabing fatwa, yan po ay legal na hatol ng isang otoridad sa Sharia law ng mga Muslim. Ibig sabihin, yung naglabas ng fatwa, siya po ay mayroong authority pagdating sa usaping Sharia law na mga batas ng Islam po yan. At alam nyo ba na kapag na-issuehan kayo ng fatwa, magtago na kayo. Kasi death decree ang ibig sabihin noon mga kababayan. Isa sa mga kahulugan ng fatwa, especially kapag ito'y ina-address sa isang personalidad, yan po ay kautusan para ipapatay siya. Kung kilala po ninyo si Salman Rushdie, isa po siyang sikat na manunulat na taga-India, inissuehan din po siya ng fatwa ng dating supreme leader ng Iran na si Ruhollah Khomeini. Yan po ay dahil binatikos niya ang relihiyong Islam. At si Khomeini naman po, siya po yung pinalitan ni Khamenei. At dahil po doon sa fatwa na inisyu ni Khomeini, alam nyo ba na naging miserable ang buhay nitong writer na to? Kasi naging at large siya sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo. Ibig sabihin, kung Muslim ka, pwede mo nang iligpit itong taong ito kasi inisyuhan na siya ng fatwa. Isang death decree. Yan po ang ibig sabihin ng fatwa, no? Kaya nga nagpatago-tago sa iba't ibang lugar to si Rushdie. At noong lumabas siya, may isa pong Muslim na taga-Lebanon na sumugod sa kanya habang nasa stage siya. At sinaksak po siya sa muka, sa liig at saka sa sikmura. Buti nga buhay pa to si Rushdie. Grabe po ang inabot ng taong ito dahil dun sa fatwa na inisyo nga ni Khomeini, Marami na po ang pinaslang dahil sa mga fatwa mga kababayan. Kabilang dyan sina Hitoshi Igarashi ng Japan, Ettore Capriolo ng Italy, William Nisgard ng Norway, Theo van Gogh ng Netherlands at marami pa pong iba. Hindi po sila mga Muslim, pero dahil sa kanilang hostilities o paglaban sa Islam, na-issuehan sila ng fatwa at pinatay sila. Kasi yung fatwa ang nagbibigay ng legalidad sa mga Muslim sa iba't ibang panig ng mundo para patayin yung taong inisyohan ng fatwa. Kaya itong fatwa na inisyu laban kay Donald Trump at kay Netanyahu, yan po ay isang death decree. At lahat ng mga Muslim sa buong mundo ay tinatawagan para isagawa po ito mga kababayan. Dito po sa fatwa na inisyu laban kay Trump at kay Netanyahu, tinawag po silang Mohareb. Ibig sabihin ng Mohareb, warlord. At inaakusahan po sila na nakikipag-away laban sa Diyos. So they are enemies of God. At ayon sa Sharia law, kapag ikaw ay identified na isang Mohareb, pwede ka pong hatulan ng kamatayan o ipako sa krus o balian ng buto. And take note, ang nag-issue po nitong fatwa kay Trump at kay Netanyahu ay si Grand Ayatollah Nasser Makarem, isa sa mga pinakamatataas na leader ng Islam sa mundo, especially ng sektang Shiite ng Islam. Isa po siya sa mga pinagkakatiwalaang tagapagbigay ng batas at moral guidance para sa mga Shia Muslim sa buong mundo. So anong sabi niya dito sa fatwa na inisyu niya laban kay Trump at kay Netanyahu? Sa ngalan ng Diyos, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin. Para sa pinagpalang presensya ng kataas-taasang marja ng mga Shia sa buong mundo, kagalang-galang na Ayatollah Al-Osman Makarem Shirazi, magpatuloy nawa ang kanyang pagpapala. Pagbati at paggalang.
Sa mga nakalipas na araw, nasaksihan namin ang paulit-ulit na pagbabanta ng Pangulo ng Amerika at ng mga pinuno ng rehimeng Zionista laban sa kataas-taasang pinuno ng Rebolusyong Islamiko at laban sa ilan sa mga pinunong pangrelihiyon ng pagpaslang o asasinasyon. Kami na mga lumagda ay mapagpakumbabang nagtatanong. Ano ba ang hatol ng Islam at ang obligasyong pangrelihiyon ng mga Islamikong lipunan at ng mga pinuno nito tungkol sa assassination plot sa isang marja at sa kataas-taasang pinuno? At kapag isinagawa ito ng gobyerno ng Amerika o ng sinuman, ano ba ang dapat gawin ng mga Muslim sa buong mundo? Naway ingatan ng kataas-taasang Diyos ang lahat ng ulama, ang mga mar'aji, at ang kataas-taasang pinuno ng revolusyon, sa pangangalaga ng imam ng panahon, naway pabilisin ng Diyos ang kanyang paglitaw, at naway wasakin, at alisin ang mga kaaway ng Diyos. Sumainyo nawa ang kapayapaan, at ang awa ng Diyos, mula sa isang grupo ng mga mananampalataya at Muslim. Sa ngalan ng Diyos na pinakamaawain at pinakamahabagin. Ang sinumang magbabalak na paslangin ang kataas-taasang pinuno ng Rebolusyong Islamiko, at ang mga religious authority o mga mar'aji, ayon sa batas ng Islam, ay nagkasala ng isang napakalaking krimen, at nararapat sa mabigat na parusa. Kung mapatunayan ito, obligasyon ng mga Muslim at ng pamahalaang Islamiko na ipagtanggol sila. Dapat ituring ang mga ito bilang mga kaaway ng mga Muslim sa buong mundo, at ipaghiganti sila ng may lakas at galit. Kung hindi sila mapaparusahan ng tama, ipagkakaloob ng Diyos ang paghihiganti sa pamamagitan ng jihad. Sigurado yun. Naway pangalagaan ng Diyos ang lipunang Islamiko mula sa kasamaan ng mga kaaway, at pabilisin ang paglitaw ng kanyang kabanalan, ang Imam Mahdi. Makarem Shirazi, ika-29 ng Do al-Hijjah 1446 AH. So ayan mga kababayan, kung hihimay-himayin natin itong fatwa na ito, again, ito po ay in-issue ng isang napakataas na authority ng Sharia law sa relihiyong Islam na Shiite. So, in fairness naman sa mga Sunni, ang alam ko hindi nila kinikilala ito dahil iba ang Shia at ang Sunni. Pero batay sa decree na ito, kailangang ituring daw ng sangkamusliman sa mundo na kaaway itong dalawang ito, sina Trump at Netanyahu. Dahil po yan sa pagtatangka daw nila sa buhay ng mga religious leader sa Iran, especially sa supreme leader. So dahil dyan, nararapat daw po silang mamatay. At obligasyon din daw po ng lahat ng mga Muslim sa buong mundo na ipagtanggol ang supreme leader at ang iba pang mga religious leader laban dito sa mga kaaway na ito. At kapag daw hindi sapat ang parusa na natanggap ng mga leader na ito, pinahihintulutan daw ng kanilang Diyos na magkaroon o magsagawa ng jihad o Islamic war. Yan po ang sabi dito sa fatwa, no? So, sa madaling sabi mga kababayan, kailangang iligpit si Netanyahu at si Trump. Yun po kasi ang hinihingi sa Sharia law yung kanilang kamatayan, execution. So, kung mapaparusahan sila at hindi satisfying yung parusang natanggap nila, that's the time na kailangan na pong magsagawa ng jihad o malaking gera ang Islam. Batay pa rin po yan dito sa ating fatwa na binasa, no? Pero again, lilinawin ko po, hindi nito saklaw ang mga Sunni Muslim sa mundo. At marami po ang hindi natutuwa sa fatwa na ito, mga kababayan. Halimbawa po dyan, si Niyak Gorbani na isang British-Iranian commentator. Although siya ay isang Iranian, ang sabi po ni Gorbani, maliwanag na isa daw po itong uri ng state-sponsored global terrorism. At hindi daw po ito dapat ipagsawalang bahala ng mga bansa sa kanluran dahil ito daw po ay preparasyon para sa pambuong mundong karahasan sa ngalan ng relihiyon. So anong nakikita natin dito mga kababayan? Na kahit may ceasefire na umiiral sa pagitan ng Israel at ng Iran, mataas pa rin po ang tension sa pagitan nitong dalawang bansang to di ba? Meron pa rin nag-i-exist na tension, hindi natin pwedeng sabihin na porque may ceasefire wala na, hindi na sila pwedeng mag-away, na sila okay na, hindi po. Mataas pa rin po ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran dito sa mga nakikita natin. At magkaroon lang ng isang maling kilos dito sa dalawang ito mga kababayan, sigurado po yan, sisiklab po ulit ang gera dyan sa Middle East. Kasi halata naman na mainit pa ang Iran Ayaw pa nilang magpaawat Ito, pakinggan ninyo si ate Papatunayan namin sa uhaw sa dugong si Trump na yan, na isa lamang siyang walang kwenta. Amerika, mag-ingat ka. Nandito kami. Hindi niyo mahuhuli ang aming supremo. Malilibing na lang kayo sa ilusyon ninyong yan. Bawat Shiite na Iranian ay handang magsakripisyo ng kanilang buhay. Hindi ito ceasefire.
Pahinga lang ito. Ano mang gawin nila, siguradong dudurugin namin sila. Kaming mga taga-Iran ay may kahangahangang kasaysayan. Hindi kami yumuyukod sa harap ng manlulupig. Naninindigan kami laban sa kanila hanggang sa aming huling hininga. Hindi namin tinatanggap ang ipinilit na ceasefire o kahit ang ipinilit na kapayapaan. Itong ceasefire na ito ay magiging dahilan lang para maging mas malakas ang aming mga kaaway. Hindi talaga kami pumapayag sa ceasefire. Ipagpapatuloy namin ang aming paglaban hanggang sa mapatay o manalo kami. May awa ang Diyos, magkakaroon din ng sariling nuclear bomb ang Iran. Diba? At meron ding balita na lumabas kahapon na yung daw ilang mga nanay dyan sa Iran, binibihisan ng bihis terorista yung mga baby nila. Ang liliit pa ng mga bata, pero inaalay na daw sila ng mga nanay nila para maging martir. Grabe naman ito, mga kababayan. Sabi nga nung isang nabasa natin ay napaka-satanic daw nito. Biruin mo naman kasi, pati ba naman yung batang walang kamuwang-muwang ginagawa na nilang terorista? Imagine what kind of hate is inside these mothers, di ba? Anong klaseng muhi, puot ang nasa puso ng maraming tao dyan sa Iran? Hindi ko naman nilalahat, pero karamihan yata nang nandyan sa Iran, ganyan ang mga nararamdaman, di ba? Ito pa, pagkatapos daw pakawalan sa presuhan, pinagsuot ng nanay niya ng headband ng Hamas. So, anong klase to, di ba? So, bahala na po kayo siguro magkomento, mga kababayan, kung anong masasabi ninyo dito sa ating unang balita. So, pag-usapan naman natin itong isang balita, galing naman po ito sa China, mga kababayan. Kasi ang balita natin is, meron daw ipinagyayabang ngayon ang bansang China na bagong weapon. At hindi daw po ito nakakamatay, pero grabe daw po ang kayang gawing pinsala nito sa isang bansa. Yung tinatawag nila na blackout bomb ng China. Ang blackout bomb ng China ay isang uri daw po ito ng missile, mga kababayan, na hindi sumasabog. Pero kaya nitong gawing kadiliman ang isang buong lungsod. Base po sa report, ito daw ang pinakabagong bomba ng China na nagsasabog daw po ito ng maliliit na hibla ng carbon sa mga power line. At may kakayahan itong mga carbon thread na ito na pabagsakin ang isang modern power grid. So wala pong pagsabog na magaganap, walang shrapnel na tatalsik, pero magdudulot ito ng matinding katahimikan at kadiliman pagtapos nitong umatake. At batay din po sa report, mga kababayan, ginawa daw ito ng China para i-paralyze ang mga military base dyan sa Taiwan. Hindi sa pamamagitan ng pagsabog o ng apoy, kundi sa pagpindot lang sa switch. At posibleng inihahanda daw ito ng China sa oras na lumusob sila sa Taiwan. Kasi po kahapon, naglabas ng isang animation video ang national TV sa China na gumawa nga daw po ang China ng isang graphite-based munition na kayang sumira ng mga grid ng kuryente. Nagpalipad po ang China ng isang missile at nang ito daw po ay sumabog, nag-produce ito ng 70 piraso ng submunitions. Yan po yung mga cylinder capsule na nakikita ninyo, kakalat yan sa itaas ng target, babagsak sa lupa at tatalbog. Tapos maglalabas po yan mga cylinder na yan ng mga pinong-pino na mga carbon filaments at kakalat po yan sa hangin. Hindi po basta-basta makikita yung mga carbon filaments na yan, mga kababayan. Sa microscope lang po makikita yan, sobrang liliit yan. Mas maliit pa yan kaysa sa pulbos. Tapos kapag dumikit daw po yung mga carbon filaments na yan sa linya ng kuryente at sa mga transformer, bigla daw pong magkakaroon ng short circuit at doon na po magkakaroon ng malawakang blackout. Ang sabi pa po sa balita, kaya daw po nitong patayin ang kuryente ng hanggang sa 10,000 metro ang lawak. So, ganun daw po kalawak ang kaya nitong padilimin, mga kababayan. So far, wala naman pong ibang detalyeng ibinigay ang China tungkol dito. Hindi na po nagbigay ng iba pa mga impormasyon ang China Aerospace Science and Technology Corporation dito sa bago nilang naimbentong missile. Ngayon, kapag nawala na ng kuryente sa target daw, lalo na kung may military base na saklaw ang area, magkakagulo na po ang command and control system ng kalaban nang walang nagaganap na pagsabog. So obviously, hindi po mga tao ang target nitong bombang ito, kundi yung mga linya at hardware ng kuryente. Kaya po, wala ring masyadong magiging collateral damage. Yun naman ang good side nito, mga kababayan. But again, it can paralyze the communication system, mga radar, mga military system.
At ang sabi po, may bigat daw itong bombang ito ng hanggang sa 490 kilogram. Kaya hindi po katakataka kung kaya nitong patayin ang ilaw ng isang buong lungsod. Kasi nga, bilyon-bilyon ang carbon powder na karga-karga ng mga ganyang kabigat na mga bomba. So, babaha talaga ng carbon filaments sa paligid, sa hangin, lalo na pag tinangay ng hangin. Madadala yan sa iba pang mga lugar, di ba? Well, hindi ko po pinupuri ang gawa ng China, no? Baka kasi sabihin na naman ng ibang mga nag-comment, maka-China ako eh. Makarinig lang kasi yung iba ng konting medyo pabor sa kalaban, sasabihin kampi ako doon. Hindi po ganun ang balitang ito, mga kababayan. Hindi po tayo ganun dito sa channel na to. So, hindi sa pinupuri ko tong gawang China na to, pero kasi kung magiging successful man itong bombang ito, talagang napakahusay ng nakaisip nito, mga kababayan. Bakit kanyo? Kasi hindi mo pwedeng basta pasabugin ito sa ere. Magpapakawala ka ng missile galing sa air defense system tapos pasasabugin mo to sa ere tulad ng ginagawa ng Iron Dome. Mahirap siguro yun. Kasi pag sumabog sa ere yung mga carbon nito, kung saan-saan lang tatangayin yun, di ba? At lahat ng linya ng kuryente na madikitan nito, mag-short circuit. So, nagawa pa rin ng bombang ito yung gamit niya kahit pinasabog na siya sa ere. Pero alam nyo ba mga kababayan na hindi lang ang China ang meron nito? Ang unang gumamit ng ganitong bomba, syempre ang US. Kaya nga sila yung pinaka-modernong armed forces sa mundo eh. Dahil halos lahat ng klase ng bomba meron sila. Ang tawag ng US dito ay hindi blackout bomb. Graphite bomb ang tawag po nila yan. Gumamit sila niyan sa Iraq War noong 1991 at noong 1999 sa Serbian War. Ang totoo, nung ginamit yan ng US sa Serbia, wala daw maraming usapan, walang maraming laban-labanan. Ceasefire na agad. Suko na agad ang mga kalaban ng NATO nang gamitin nila itong graphite bomb dyan sa Syria. So, gantong-ganto yung gustong gawin ng China o yung ginawa ng China. At ang sabi nga is gagamitin na naman daw nila yan sa Taiwan kapag umatake sila. Siyempre, pag ginamit nila yan sa Taiwan at nagkaroon ng malawakang blackout doon, mapaparalisa yung command and control center. Babagal ang pagresponde ng mga units at ng iba pang mga aparatos kaya mapipilitan na sumuko yung mga kalaban ng China. Lalo na ang Taiwan na nakadepende sa mga undersea cables tsaka sa mga centralized substation, madali silang mapaparalisan ng mga ganitong bomba nang walang napapatay. Siyempre, walang napapatay. Pero yun nga, nagdudulot ng demoralization at panic sa publiko. Kasi siyempre, lahat patay. Kuryente, internet, tubig, line of communication, lahat. So, it will create panic, although walang napatay. At biruin ninyo, no? Pwede mong talunin ang kalaban nang hindi ka gumagamit ng nuclear bomb. Kasi ang Iran gustong-gusto ng nuclear bomb. Pero ito, isang armas na hindi nuklear. Pwede kang magbigay ng napakalakas na pinsala pero hindi ka gumagamit ng nuclear bomb. At dahil hindi ka gumamit ng nuclear bomb, hindi ka rin mababatikos ng buong mundo, tama? So, dyan na daw po kasi nakatutok ang China ngayon. Mas namumuhunan ang China sa mga cyber warfare, sa mga electronic warfare, at ngayon ay sa mga electromagnetic warfare. At mas delikado ito dahil ito yung mga bombang hindi mo nakikita. At dahil hindi mo nakikita, paano mo ngayon magagamit yung mga interceptors mo at saka missile defense mo, di ba? Kaya mas delikado ito mga kababayan. Siyempre, pagpatay na ang kuryente, ano pang pwedeng gawin ng kalaban, di ba? Kasi ang paniniwala ng China, kapag pinatay mo daw ang ilaw ng isang bansa, para mo na rin silang pinasabugan. So, yun ang paniniwala nila. Ganyan ang iniisip ng China mga kababayan. Pero ang tanong, effective naman kaya? Magandang pakinggan pero ang tanong, effective naman kaya? Lalo na yung mga manonood natin na hindi believe sa gawang China. Ano masasabi ninyo dito? Effective naman kaya? Yan po ang iiwan kong tanong sa inyo mga kababayan. So muli, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating episode ngayong araw. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para maging updated kayo sa mga latest na balita sa mundo. At may bonus pang mga matatalinong analysis na kinukuha rin natin sa mga sources ng mga balitang ito. Again, hindi po tayo nagkikwento, no po, at mas lalong hindi tayo nagbabalita lang. Mas gusto natin na pinag-uusapan yung balita. Para nang sa gayon is mas marami kayong malaman at matutunan. So bago tayo magtapos, binabati ko po or shoutout po sa ilan sa ating mga manonood. Shoutout po kay Ma'am Raquel Tokita ng Japan, kay Sir Kusinerong Artist ng Dubai, kay Ma'am Nisperos Frayala ng Oman, at shoutout din kay Sir Mario de la Cruz ng Qatar, kay Sir Emmanuel Ebaw ng Ozami City, kay Ma'am Nildab 9385 ng Israel,
Shoutout din po kay Ma'am Julie Harjora ng Lebanon, kay Ma'am Sylvia Roa ng Binangonan Rizal, kay Sir Leonardo Jr. Salomon ng Davao City. At syempre, shoutout din po kay Sir Sani Adricola ng Buena Vista, Quezon, kay Sir Carding Sarmiento ng Baler, Aurora. Ganun din kay Sir Ruben Nankilada, parang kilala ko to si Sir Ruben. Sir Ruben Nankilada ng San Pedro, Pampanga. Kamusta po kayo, sir? And syempre po kay Ma'am Lina Tolentino ng Barangay Cristo Rey, Capas, Tarlac. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Muli po, magandang araw po at ingat po kayong parate.